Nasasaksihan ba natin ngayon ang isa sa pinakamalulupit na koponan sa kasaysayan ng NBA? Dahil hawak na yon ng Oklahoma City Thunder ang 20 wins at isang talo. Pangalawang pinakamagandang simula sa kasaysayan, kasunod lang ng 2016 Golden State Warriors. At ang pinakabaliw na bahagi, hindi pa sila nakakalaro ng kumpleto ang kanilang starting five. Para sa akin, parang imposibleng lakas ng Thunder na yung season. At mukhang wala pa talagang mahanap na sagot ang buong liga laban sa kanila. Sa bawat makasaysayang season, kailangan mo rin ng isang natatanging manlalaro. At para sa akin si Shai Gilgeous-Alexander yon. Ito na ang pinakamalupit na bersyon na nakita ko sa kanya, na nakakabaliw isipin dahil siya ang nanalo ng MVP noong nakaraang season. Ang Finals MVP at binuhat ang koponan sa kampyonato habang may average na 30 puntos kada laro sa playoffs. At sa pagsusuri ko sa kanya ngayong taon, mukhang nakatapak pa siya sa susunod na antas. Walang nagmamadali sa bawat galaw niya. Gumagalaw siya na parang kabisado na ang lahat. Nakakarating siya sa kanyang mga paboritong pwesto nang may matinding kontrol sa takbo ng laro. Sa ibabaw mukhang ang dating SGA pa rin ang makikita natin. Pero sa ilalim nito, may dalawang malaking pagbabagong nagaganap na yon. Una rito ang kanyang playmaking leap. Sa mga nakaraang taon, magaling na si Shai sa mabilisang desisyon. Mga mabilisang pasa sa labas at ilalim kapag hindi siya makakuha ng malinis na tira. Ngunit ngayong season, winawasak niya ang mga depensa sa ibang klaseng pamamaraan. Hindi na lang siya basta umaakto sa ginagawa ng kalaban. Binabasa na niya ang depensa bago pa man mangyari at alam na niya kung saan ipapasa ang bola. Ito ang malinaw na pagbabago at ang mga istatistika mismo ang magpapatunay nito sa inyo. May career high siyang 6.7 assist kada laro. At ang turnovers ay bumaba mula 2.4 kada laro noong nakaraang season patungong 1.7 ngayon. Bukod doon may pass to turnover ratio siya na 7.6% na naglalagay sa kanya sa 90th percentile sa lahat ng playmaker. Tumaas mula sa 81st percentile na may 8.7% noong nakaraang season lang. At mas mahalaga ito kaysa sa iniisip ng marami. Noong nakaraang season, sapat na ang kanyang reactive playmaking para manalo sa 2 Game 7 at magkampeon. Ngunit kung aasahan nating mauulit ang eksaktong daang iyon patungo sa titulo ngayong taon, parang halos imposible na yon dahil pwedeng magbago ang ihip ng hangin sa isang Game 7. At dahil pareho na injured sina Aaron Gordon at Tyrese Haliburton sa mga larong yon, makatarungang sabihin na kakailanganin ng Oklahoma City ng mas matinding opensa sa pagkakataong ito. Ang kailangan talaga ng Thunder ay isang bersyon ni SGA na kayang parusahan ang mga koponang nagfo-focus lang sa kanya upang gawing bukas na tira para sa kasamahan ang mga trap at mahigpit na depensa ng kalaban. Iyan ang susunod na yugto ng kanilang half-court offense. At sa ngayon ginagawa niya ito gabi-gabi nang may buong kontrol sa laro. Ang ikalawang hakbang na nangyayari ngayon ay ang kanyang shooting. At sa totoo lang, ito ang bahaging labis na nagpapahirap sa mga depensa. Ang mid-range ang palaging naging tahanan niya. Muli na naman siyang naghahari sa mid-range area na ito. Pumupukol ng 54% sa long mid-range jumpers sa 88th percentile at 54% din sa short mid-range jumpers sa 89th percentile sa buong liga. Alam ng depensa ang paparating, pero hindi pa rin nila mapigilan at dito sa 3-point shot talaga nagbabago ang lahat. Nung nakaraang season, may kagalang-galang siyang 37.5% mula sa labas. Ngayong taon naman nakikita kong umakyat na siya sa mahigit 42%. Para sa akin, agad siyang sumabay sa elite tier ng mga NBA shooter dahil dyan talagang nagbago ang paraan kung paano natin siya dapat depensahan. Hindi mo na siya pwedeng iwanan lang sa ilalim ng screen dahil kailangan mo na talagang humabol para rumespan. At para kay Shai, ibig sabihin niyan mas naging maluwag ang daan niya para umatake. Kaya mas madali siyang makakuha ng foul dahil napupuwersa ang depensa na sumugod mula sa malayo. Ngayong season, nakita kong tinutukan ni SGA ang tanging dalawang kahinaan sa kanyang laro, ang playmaking at 3-point shooting niya. At ginawa niya itong mga tunay na sandata. Halos maabot na niya ang 50-40-90 season ngayon at kapiting-kapit siya sa 90% mark sa free throw line nang kulang na lang sa 1%. At ginagawa niya ang lahat ng ito habang pinapasan ang isa sa pinakamabigat na papel, hawak ang bola sa buong NBA.
Hawak ni SGA ang bola sa 36% ng kanyang laro, isang tunay na elite usage territory. At sa kabila nito, ang kanyang efficiency ay mukhang galing lang sa isang video game. Kung pagsasamay natin ang ganitong dami ng tira at ang kanyang pambihirang efficiency, makikikita ang isa sa pinakamalinis at pinakamabangis na scoring performance mula sa isang guard sa kasaysayan. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit kayang-kaya niyang umiscore ng 20 points kada laro nang walang kahirap-hirap. At matapos ang kanilang panalo laban sa Blazers, 123-115, naitala ni Shai ang kanyang pang-73 sunod na larong may 20 points na nagtabla sa kaniya kay Wilt Chamberlain sa pinakamahabang streak sa NBA. 73 sunod. Hindi mo basta-basta makukuha yan ng samba. Walang sinuman sa modernong NBA ang makakaabot sa ganyang klaseng record nang hindi pinaghihirapan. At ang pinakamaganda rito, ang pag-unlad niya ay nakatulong sa buong grupo dahil ang pag-angat ni Shai ay hindi lang para sa sarili niya. Itinataas nito ang kalidad ng buong koponan nila. Noong nakaraang season, isa na ang Thunder sa pinakamatitinding defensive team sa buong liga. Ngunit ang ipinapakita nila ngayon ay mas matindi pa sa pagiging elite lamang. Iba ang may magandang sistema o mahusay na rim protector sa loob. Ngunit nakabuo ang Oklahoma City ng bagay na bihira sa modernong NBA, isang depensa kung saan ang bawat manlalaro ay kayang dumepensa ng tapatan. Kapaging pinanood mo ang rotation ng koponang ito, mapapansin mong walang kahit isang mahinang bahagi na pwedeng puntiryahin ng kanilang kalaban. Maging si SGA ay nagpakita rin ng husay sa pagdepensa ng mag-isa. May sapat na tangkad haba at switchability. Pati na rin ang disiplina na hindi mo karaniwang makikita sa isang batang koponan. At ito ang napapasakit sa ulo ng kalaban. Hindi sila basta-basta makakahanap ng mismatch dahil wala silang madaling mapupuntirya rito. Ang kanilang matinding point of attack defense ang nagtatakda ng tono at nagsisimula ito kay Lu Dort. Siya ang sumasalo sa pinakamahirap na katapat na guard o wing gabi-gabi. At gamit ang kanyang tangkad, lakas, balance at pisikal na laro, kaya niyang bantayan ang kahit sinong manlalaro sa liga. Ngunit ang totoong gulo ay nagsisimula kapag lumingon ka sa iba. Agad na dadagsahin ka ng 4 na iba pang defender upang pigilan ka. Aabangan nila ang mga pasa at gagawing mabilis na puntos ang bawat pagkakamali mo. At kapag nakatakbo na ang koponang ito sa transition, nakakapagtala sila ng mas maraming fast break points kaysa sa kahit anong koponan sa kasaysayan ng NBA. Depensang talagang nakakasakal ito. At sabihin na nating nalampasan mo ang kanilang unang hanay ng depensa. Binabati kita dahil haharapin mo naman sina Chet Holmgren at Isaiah Hartenstein sa ilalim ng ring. Para sa aking pagsusuri si Chet, ang isa sa pinakamahusay na shot blocker na yon. Pero ang tingin kong pinaka-espesyal sa kaniya ay ang kakayahang sumabay sa mga gwardiya sa labas ng mabilis para hindi sila makakuha ng madaling tira. Iba ang dalang enerhiya ni Hartenstein na isa pa ring malaking banta sa pagsupalpal ng bola at napakalupit niya ring dumepensa sa ilalim ng ring. Kayang-kaya niyang sumabay sa mga tulat ni na Jokic o Alperen Sengun. At nariyan pa si Chet Holmgren para sumaklolo sa depensa. Para sa akin, isa itong impyerno para sa mga kalabang sentro. Sinasalo ng dalawang ito ang isa't isa. Palagi silang nag-uusap at tinatama ang bawat pagkakamali ng mga kakampi nila sa labas ng arko, tuwing nagiging masyadong agresibo ang mga ito sa pag-agaw ng bola. Swerte ng karamihang koponan na magkaroon ng isang mahusay na tagabantay. Pero ang Oklahoma City ay may dalawa sa pinakamalulupit. At sa obserbasyon ko, ang pinaka nakakawala ng bait sa depensa nila ay ang rotasyon. Parang bawat diskarte sa opensa ay naglalaho agad sa sandaling maisip mo palang gawin. At hindi lang ito dahil sa talento. Ito ay dedikasyon. Isang koponang mas gustong dumepensa kaysa sa kahit sinong koponan sa buong liga. At ang ganitong sipag kasabay ng matinding sistema sa depensa ay lumilika ng bagay na sumisira sa kalaban. At ito ang basehan para sa tala na nag-aangat sa OKC mula sa pagiging magaling tungo sa pagiging makasaysayan. Ang relative defensive rating. Ito ang napapakita kung gaano kakahusay kumpara sa iba pang koponan. Ang mga batayan na palagi nating binabalikan ay ang 04 Pistons, ang 1996 Bulls, at ang 2008 Big 3 Boston Celtics. Ang mga ito ang pamantayan sa depensa. Sila ang uri ng depensang humubog sa makabagong panahon at naguwi ng mga kampyonato. Sa unang 21 laro ngayong season,
ang Oklahoma City Thunder ay may minus 11.1 relative defensive rating at napakalayo nila sa iba. Ito na ang pinakamataas na naitala sa makabagong panahon. Hindi lang ito tsamba at lalong hindi ito isang pagkakamali. Sila na talaga ang pinakamalupit na napanood ko sa mahabang panahon. Kapag ang isang koponan ay nagsimula sa 18-1, kahit wala ang pangalawang pinakamagaling nilang manlalaro, ipinapakita lang nito kung gaano katindi ang tunay na lakas nila. Pero isipin mo ang player na yon ay umiskor ng 40 points sa NBA Finals, na kayang magdala ng opensa, dumipensa sa 4 na posisyon. At tingin ko, ay siya ang pinakakumpletong wing sa buong liga ngayon. Ang pagbabalik niya ay hindi lang tulong, kundi nagpapataas pa lalo ng potensyal nila. Napapaisip tuloy ako kung ano pa ang kaya nilang gawin kapag kumpleto na sila. Si Jalen Williams talaga ang nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa lahat. Siya ang napapadaloy at nagpapaganda sa takbo ng kanilang half-court offense, lalo na kapag kailangang magpahinga ni Shai sa bench. At sa totoo lang, habang pinapanood ko siya, pakiramdam ko si J-Dub na ang pinaka-versatile na manlalaro sa sport na ito. Naglaro siya rito bilang sentro nung walang malaking tao ang Oklahoma City noong nakaraang season. At sa ilalim ng matinding pressure sa NBA Finals, noong dinodoble ng Indiana si Shai para agawin ng bola, Bumida si Jalen Williams at naging point guard ng koponan sa mahabang parte ng sering yon. At para sa akin, hindi yan normal. Iyan ang klase ng talento na nagpanalo sa kanila ng kampyonato at ngayong nagbalik na siya. Kayang-kaya na niyang patatagin ang laro mula sa bench. Pangunahan ng opensa kapag nakaupo si Shai, kaya mas magiging delikado ang Oklahoma City. Lalo na kung iisipin natin ang pambihirang pag-angat ng opensa niya mula noong Oktubre hanggang sa NBA Finals. Para sa akin, hindi mahirap asahan na gagawa siya ng malaking hakbang ngayong season kapag nakabawi na ang kanyang mga paa. Isama mo pa na 18 at isa na ang kartada ng koponan kahit wala pa siya. At dapat talagang manginig sa takot ang lahat ng iba pang koponan sa liga ngayon. At hindi lang ito sa opensa. Ang dahilan kung bakit kaya niyang gumanap sa iba-ibang papel ay dahil talagang mataas ang antas ng kanyang depensa. Sa tingin ko, maraming tao ang hindi nagbibigay pansin sa galing na ito ni J-Dub. Pero sa totoo lang, isa siya sa pinakamahuhusay na defender sa buong liga. Kaya niyang magdepensa mula 1 hanggang 4 nang walang problema. At nasa kanya na ang lahat ng katangiang hinahanap ng isang modernong koponan sa depensa. Siyempre, inaasahan ko ng medyo mangangalawang muna siya sa kanyang unang laro pabalik. Nagangapa pa siya sa bilis ng NBA at sinusubukan pang makuha ang tamang tiyempo. Inayos ang kanyang tira at ang iba pang normal na adjustment matapos mawala ng matagal dahil sa injury. Pero kahit nasa 70% lang ng kanyang lakas, nakapagbigay pa rin siya ng 8 assist, 2 steals at matinding depensa. At kontrolado ang mga minuto ng bench. Sa kanyang ikalawang laro naman sa Portland, nagtala siya ng 16 na puntos, 8 rebounds, 5 assist at 3 blocks. Kahit hindi pa perpekto ang kanyang mga tira kapag bumalik na ang kanyang ritmo. At siguradong mangyayari yon, muli nating makikita ang isang Jalen Williams na gumagalaw bilang isang ganap na star. At ang katotohanan na nagawa niyang maging produktibo sa buong court sa kanyang unang 2 laro pa lang, panigurado, ay patikim pa lang sa mas matitindi niyang ipapakita. Pero ang tunay na lakas ng Thunder nito ay hindi lang dahil sa kanilang mga sikat na manlalaro, kundi sa lalim nito. Kaya kanilang talunin sa iba-ibang paraan dahil bawat star player sa kanilang rotation ay may natatanging kayang iambag. At mas mahalaga, bawat manlalaro ay maasahan sa mga krusyal na sandali sa playoffs. Walang sinuman sa koponang ito ang madaling punteryahin ng kalaban o mapipilitan ilabas ng coach o magtutulak sa Oklahoma City na gumamit ng lineup na hindi nila gusto. Sa halip, mayroon silang pambihirang kombinasyon ng kabataan, husay magaling na depensa at opensa, at malawak na kakayahang makibagay na halos walang ibang koponan sa buong liga ang makakatapat. Si Chet Holmgren ang pinakamagandang halimbawa nito. Nakuha na niya ang pag-unlad na inaasahan nating lahat. Mas agresibo na siyang umaatake sa ring na nagbibigay ng matinding sakit ng ulo sa kalaban. Sinasamantala ang mga maling bantay at nagbibigay pa rin ng espasyo sa court na may 35% sa 3-point line na pasok sa nangungunang ika-79% sa liga. At pagdating sa depensa, para na siyang isang buong sistema sa kanyang sarili. Hinaharangan niya ang mga drive, binabago ang daloy ng bola at binabago ang may 10 hanggang 12 tira kada laro. Kahit hindi niya talaga ito mabara. At marami pa rin siyang supalpal na umaabot sa 1.5 bawat gabi. Halos makikita mo ang kanyang mabilis na pag-unlad sa bawat laro.
At buwan-buwan, lalo siyang nagiging karapat-dapat na bansagang isang All-NBA player. At nariyan din si Isaiah Hartenstein na siyang nagpapatatag sa laro tuwing wala si Holmgren sa loob ng court. Ang mga simpleng bagay na ginagawa ni iHeart ang nagbibigay ng napakalaking epekto sa laro. Malinaw nating nakita yan sa dalawang laro laban sa Suns at Blazers kung saan nahirapan ang Oklahoma City hanggang sa huling bahagi ng laro. Na isang bagay na hindi naman nila kailangang gawin sa buong season na ito. Sapat na yon para patunayan kung gaano kahalaga si Isaiah Hartenstein sa buong takbo ng kanilang laro. At syempre, nariyan din si Ajay Mitchell ang sumisikat nilang guard. Para sa akin, mukha siyang 8 taon na sa liga imbes na 2. Dala niya ang lakas, tatag at husay sa pagliha nang hindi nagmomonopolya ng bola. Kaya niyang sumalaksap ng may puwersa. May kakayahan siyang tumapos kahit may banggaan at maayos niyang pinamumunuan ang bench. Sa kalmadong paraan na swak sa OKC. Sa panonood ko, naalala ko si Jalen Bronson ng Mavericks sa kanya. At kung magagawa ng paraan ng Thunder na panatilihin siya ng matagal, kasabay ni Shai na kung napakalupit niyan. Bukod pa dun, tingnan ninyo ang 3 manlalaro na napakamapanganib sa depensa, si Lu Dort, Quezon Wallace at Alex Caruso. Lahat sila solid ang fundamentals. Lahat sila ay bagay na bagay sa sistema at maasahan mo sila pagdating sa playoffs. Si Caruso lalo na ay talagang grabe. Mas maganda ang laro ng Thunder ng 10 punto 3 puntos kapag nasa court siya, na talagang kahanga-hanga dahil ang OKC ay may plus 15.3 na kahit wala siya sa loob. Pero kapag pumasok na si Caruso, umakyat ito sa plus 24.6 na net rating. Iyan ang klase ng dominasyon na madalang nating makita. At may kinalaman ito sa kanyang depensa. Ang defensive rating ng koponan kasama si Alex Caruso ay nasa 76.7. Sa NBA ngayon, halos imposible yan. Hindi lang malalim ang bench ng Thunder. Kaya nilang magsaalang ng napakaraming iba't ibang kombinasyon ng lineup laban sa kalaban. At lahat ng ito ay gumagana sa napakataas na antas. Kung titingnan ko ang buong liga, walang ibang contender ang may ganito karaming bersyon na maaari nilang gamitin. At ang iba't ibang lineup na ito ng Thunder ay kayang dumidensa at higit sa lahat, kakasa sa pinakamatitinding labanan sa NBA playoffs. Hindi lang basta nananalo ang koponang ito. Ginagawa nila ito sa napakadominanteng paraan na parang hindi na patas. Mayroon silang superstar na naglalaro sa makasaysayang antas. Isang second star na nagbabalik sa koponang may 18 panalo at isang talo na at ikatlong star na mabilis na nagiging All-NBA caliber na big man. Bukod pa rito, mayroon silang pinakamalalim, pinakamalinis at pinaka-playoff ready na rotation sa NBA. At sa kabila ng lahat ng ito, mayroon pa silang top 5 na offense. At sinasabayan pa ang lahat ng ito ng depensa na hindi lang basta elite. Ang kanilang laro ay pumapantay sa pinakamahuhusay na depensa sa buong kasaysayan ng sport. Sa unang 21 laro ng season, mukhang sila ng isa sa pinakamahusay sa modernong era. May 20 panalo at isang talo sila kahit hindi pa kumpleto ang kanilang starting 5. At kapag nakabalik na ang lahat, baka maging imposible ng pigilan ang koponang ito. Ngunit may isa pang batang koponang tahimik. Bumububuo ng mapanganib na puwersa sa kabilang bahagi ng liga, ang Toronto Raptors. Dahil sila ngayon ay isa na sa pinakamalupit sa Eastern Conference. At kung gusto mo malaman ang dahilan, panoorin mo na ang aming buong breakdown video ngayon din.